Maraming tao ang nagtatanong, paano ba talaga yumaman? Dito ikikwento ko ang aral mula sa buhay ni Robert Kiyosaki, ang may akda ng sikat na librong Rich Dad, Poor Dad. Isang kwento ng dalawang magkaibang pananaw sa pera at kung paano ang tamang mindset ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Lumaki si Robert Kiyosaki sa Hawaii. Mayroon siyang dalawang tatay sa kanyang buhay. Ang kanyang tunay na ama na tinatawag niyang Poor Dad at ang ama ng kanyang kaibigan na tinatawag niyang Rich Dad. Ang Poor Dad ay mataas ang pinag-aralan. May magandang trabaho, ngunit naniniwala na ang susi sa tagumpay ay ang tradisyonal na edukasyon at pagiging empleyado. Samantalang ang Rich Dad ay isang negosyante na nagturo kay Robert ng kakaibang pananaw na ang tunay na yaman ay nakukuha sa tamang paggamit ng pera, investments, negosyo at tamang mindset. Sa murang edad, natutunan ni Robert na hindi sapat ang mataas na sahod para yumaman. Ang Poor Dad ay kumikita ng maayos ngunit palaging kulang, palaging kapos dahil nakatuon lamang siya sa trabaho at sahod. Samantalang ang Rich Dad ay nagturo ng konsepto ng financial education, ang pag-unawa sa pera, assets, liabilities at investments. Tinuruan siya na ang assets ay ang mga bagay na nagdadala ng pera sa iyong bulsa na kahit natutulog ka, nagtatravel ka sa malayong lugar, o kahit ano ang iyong ginagawa, patuloy na pumapasok ang pera sa iyo tulad ng negosyo, stocks, o rental properties. Sa madaling salita, pera na ang nagtatrabaho para sa iyo at hindi na ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Ang liabilities naman ay ang mga bagay na kumakain ng pera tulad ng utang, luho, at bisyo. Dito niya naintindihan kung gusto mong yumaman, kailangan mong magtayo ng assets at iwasan ang liabilities. Sa pagtanda, sinunod ni Robert ang aral ng kanyang rich dad. Nag-invest siya sa real estate, nagtayo ng negosyo, at kalaunan ay nagsulat ng libro. Ang Rich Dad, Poor Dad ay naging international bestseller at nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang sekreto niya, hindi siya umasa sa sahod lamang. Sa halip, gumamit siya ng disiplina sa pera, tamang investment at financial education. Kaya kahit nagsimula siya bilang simpleng empleyado, nagkaroon si Robert ng tamang mindset kagaya ng mga milyonaryo. Ang kwento ni Robert Kiyosaki ay paalala na ang yaman ay hindi nakukuha sa laki ng sahod kundi sa tamang paggamit ng pera. At kung gusto mong yumaman, mag-aral patungkol sa pera at investments. Mag-ipon bago gumastos, bumili ng assets na magbibigay sa iyo ng kita, iwasan ng bisyo at luho na kumakain ng iyong pera. Tandaan, ang pera ay parang binhi. Kung wasto mong itatanim at aalagaan, ito'y tutubo at magbubunga. Ang kwento ni Robert Kiyosaki ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa mindset. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng sahod, kundi sa kakayahang palaguin ang maliliit na meron ka. Sa pamamagitan ng financial education, disiplina at tamang desisyon, kahit sino ay pwedeng yumaman. Hindi ito tungkol sa swerte, kundi sa kaalaman at aksyon. At ito rin ay nasusulat sa Biblia sa libro ng mga Kawikaan, Kabanata 21, Talata 20. Sa bahay ng matalino ay may kayamanang nakatabi at langis, ngunit ang mangmang ay ginagasta ang lahat na niyang tinatangkilik. Ang talatang ito ay tumutugma sa aral ng Rich Dad. Ang matalinong paggamit ng pera ay nagbubunga ng yaman, samantalang ang walang disiplina ay laging kapos at naghihirap. Kaya ang sagot sa tanong na paano ba yumaman ay sa pamamagitan ng tamang mindset, disiplina at financial education. Ikaw na nakikinig, pipili ka ba sa landas ng Poor Dad na kumikita ngunit laging kulang o sa landas ng Rich Dad na marunong magpalago ng pera? Mga katagumpay, naway marami kayong napulot na aral sa ating kwento. Bago ka umalis, i-comment mo naman sa ibaba kung ano ang natutunan mo sa kwentong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel
para lagi kang updated sa ating mga kwento ng tagumpay. Maraming salamat sa panonood. Dalangin ko na patuloy kang pagpalain ng Diyos.